Hello guys, for today's video, hindi muna ako pumunta sa mga anak ko at hindi rin ako sumama kay Mike sa trabaho. Dahil kahapon linggo pumunta kami ng Divisoria at grabe guys, level up ang aking pagod kahapon. Kaya sabi ko ngayon Monday magpapahinga muna ako. Sobra talaga yung pagod ko kahapon talaga. Sulit na sulit yung isang araw. Bukod sa pagod na pagod ako, ubos rin yung pera ko doon. My God! At dahil napagod ako kahapon, mainit rin lumabas, pinakailaman ko na lang yung laman ng ref ni Mike at nakita ko itong tinik ng salmon at ito na lang gagawin kong paksiw para sa aking buong araw na pagkain. Paksiw nga ang luto ang gagawin ko dito sa isdang ito at paksiw na my own version, walang pakialaman ng trip guys. Kung anong gusto kong ilagay sa paksiw na ito ay ako nang nakakaalam doon. Alam kong ako lang may gawa nito kasi hindi naman ako marunong magluto, kaya kung ano lang yung mga pang sahog-sahog na nakikita ko sa paligid-ligid ng buong kabahayan na yun nilalagay ko. Alam ko nagtataka kayo kung bakit hindi ko kasama palagi yung mga anak ko. Sila nasa Manila, ako naman nasa Quezon City. Doon po kasi sila nag-aral, kasama nila yung parents ko doon at maliit lang yung kwarto na inupahan namin doon. 6 silang nakatira sa isang kwarto, so masasabi natin crowded po talaga. At kung dadagdag pa ako, medyo mahirapan na kaming magsisiksikan lalo na sa panahon na ngayon na ang init-init talaga ng panahon. Kaya ang ginagawa ko, pumupunta ako doon sa umaga tapos dinadaanan ako ni Mike doon, uuwi kami dito sa Quezon City paggabi na. Kaya ako nandito nakatira sa Quezon City kasi recently nakabili si Mike ng pasalo na bahay dito sa Novaliches, kaya ako nandito. At pag walang pasok yung mga bata, pumupunta sila dito. Dito sila nag-stay, gawa ng kami-kami lang dito at hindi masyadong kainitan dito at hindi rin crowded dahil 4 lang kami nakitira dito sa semi-condo type unit na nabili ni Mike. Kaya sana walang judgment na mangyayari dahil sa sit-up namin ngayon. Pero the next pasukan naman, dito natitira yung anak kong bunso kasama ni Mike. Dito na siya mag-aaral sa Quezon City. At si ate mananatili pa rin siya sa Manila dahil nandun yung eskwelahan niya sa Manila. Yung mga public school na sa Manila kasi kaya doon pa rin siya titira. At least mababawasan ng isa yung nakatira doon sa isang kwarto para hindi na masyadong crowded at hindi na masyadong mainit. Mababawasan ng isang tao doon at lilipat dito sa Quezon City. Pero pag walang pasok, pumupunta pa rin dito si ate. Dito siya mag-stay kung gusto niya, whatever. So balik tayo sa paksiw. Nilalagyan ko nga lang ito ng sibuyas tsaka luya. At nilagyan ko rin siya ng kamatis at saka sili. Ewan ko kung naglalagay kayo ng kamatis sa paksiw. Ewan ko. Basta gusto ko lang siyang lagyan. Gusto ko lang may malasahan na kung kamatis. Bahala na si Batman. Ako lang naman kakain ito. Sana walang matira. Para hindi ako ma-judge ni Mike sa luto ko. Si Mike kasi mahilig magluto at masarap talaga siyang magluto. Kaya nahihiya ako pag nagluluto ako tapos kakainin niya. Siyempre sasabihin niyang masarap kahit hindi. Pagtsatsagaan niya. Kaysa naman magtampururot ako tutupakin, tutuyoin, diba? Hindi sabihin na lang niyang masarap at kinakain niya para walang gulo, ganoon. Luto na yung ating paksiw. Hindi ko alam kung anong lasa nun. Ang importante, ako lang ang kakain yun na malaga. Kasi hindi talaga ako masarap magluto, promise. Kaya nung nasa stage of ligawan pa lang kami ni Mike, talagang unang sinabi ko hindi ako marunong magluto. So kung magrereklamo-reklamo siya, hindi niya pwedeng reklamo sa akin na bakit hindi ako marunong magluto. Dahil una pa lang sinabi ko na nagluluto ako, pero hindi masarap yung pagluluto. Kasi sabi nga nila, yung pagluluto na pag-aaralan, inaral ko naman talaga, ginagaya-gaya ko nga, pati sukat dun sa YouTube Kasi hindi talaga masarap, wala akong magagawa dun. Siyempre, sabi nga nila, practice makes perfect. Ang dami kong pre-practice, kaya hindi ko na perfect. So, ganon. So, nainit ko na rin yung aming leftover na rice kagabi. Kaya, maligo na ako para makakain na ako ng tanghalian dahil 1:00 na ng tanghali. Kain tayo ng tanghalian. Sarap. Kumakain habang nagbe-video. Yun na nga guys, hindi ako nakatulog. Tinan yung eye bags ko. Nagutom ulit, so bumaba ako bumili ng turon. Samantalahin natin to guys, kasi pag nasa Hong Kong na, ang mahal na ng saging. Samantalahin natin naman nandito pa tayo. Maya-maya bababa ako, sasalubong ako kay Mike, kasi may kailangan kaming bilhin. Doon sa bayan, bibili kami ng upuan dahil wala kami upuan dito. Ganun kami kahirap. Baga, nagsisimula pa talaga kami. So later. 5:46 na ng hapon, so pupunta na akong bayan at doon na kami magkikita ni Mike para makabili
bilis ng araw. Ba't pag nasa Hong Kong ako, ang tagal-tagal ng araw. Tagal mag-sunset. Dito, aga pa. Parang hindi pa ako nakaikot bahay. Hapon na agad. Ganon, kabilis. Laban na naman, guys. Laban na naman, guys, for the content. Umuwi lang talaga ako maglaba, guys. Uy, nakahubad ka. Hindi pa tapos maglaba, guys. Kakain na. Yung ulam namin, yung paksiw kanina. Yan. Magtipid tayo kasi nagmakinasal kami kahapon eh. Kaya ngayon, tipid. Wala nang budget. Wala nang budget sa pagkain. Kaya magtitipid. Gusto ko yung ganito.